Taranta na ngayon mga kababayan yung Senado. Bakit niya Mr. Maravillas? Biglang napasayaw sa tugtog na tsa-tsa. Di ba? Talagang magaling po itong si House Speaker Martin Romualdez na pagalaw niya yung Senado. Kasi pag hindi sila sumama sa sayaw na tsa-tsa po, malamang maabolis po sila. Kaya nanginig yung Senado po. Pero Mr. Maravillas, di ba, gumalaw yung Senado kasi inatasan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Base po doon sa narinig natin sa press ko ni Mig Zubiri, Senate President Mig Zubiri po. Last week, nag-seek siya ng audience sa ating Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan ito pong tungkol sa isinusulong na tsa-tsa kasi kontra siya sa People's Initiative. Baka niya magkaroon ng tinatawag na constitutional crisis. And to avert the constitutional crisis, kailangan niyang pag-usapan natin ito. Ayon mga kababayan, sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi kayo na mismo yung manguna? Kayo na yung mag-lead ng tsa-tsa. At kung ano yung napagkasunduan ninyo, then I asked Congress na i-adapt nila. Ayon. So finally, nagkasundo mga kababayan yung both houses ng Congress. Talaga niya Mr. Maravillas, magaling si Martin Romualdez sumuksok ng baraha. Bagay na bagayan niya Mr. Maravillas na maging successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magaling po talaga si Martin Romualdez. Pero sa tingin ko po, ito personal na analysis natin. Sa reading ko po, ang mismong author nito, yung ating Pangulong, kasi kailangan talaga yung pagsususog, amendment sa ating Constitution. Lalo doon sa economic provisions po. Para sa ating bagong Pilipinas, yung Senado lagi pong pinatutulog yung mga proposals for charter change. Walang nangyayari po. Malamang nag-usap po yung magpinsan. O sige ganito yung gawin natin. Isulong mo pinsan. Si Speaker Martin, isulong mo yung People's Initiative. Para niya gumalaw yung Senado. Pag hindi sila gumalaw, diri-diritso na ninyo. Ayun, biglang nataranta yung Senado. Di ba? Yes, sabi ni Martin, okay niya. Sang-ayon ako. Kahit hindi People's Initiative, ayos sa akin yung Constituent Assembly. Ang importante lang po, maisulong yung charter change. Ayon, mga kababayan, napasayaw na silang lahat sa tugtog na tsa-tsa. Pero Mr. Maravillas, yung minority senators, pati mga congressmen, kontra pa rin. Ganon naman po talaga yung papel nila sa mundo. Pabayaan natin. Talagang sila po for check and balance. Yun ang role nila sa mundo mga kababayan, kumontra. So ito na yung mga balita ngayon sa mga pahayagan. Senate Chief sets tsa-tsa in motion. Nagkasundo na po yung dalawang houses of Congress. Lawmakers seek to amend ownership regulations on Constitution's economic provisions. Napatawag ng press con po si Zubiri. Approve kay Martin Romualdez. Romualdez lodge Senate action to amend charter economic provisions. Ayos na ayos mga kababayan. Nagkasundo na tayo na niyang sumayaw. Sumayaw na tayo sa tugtog na tsa-tsa. Di ba nakakatuwa mga kababayan? Di niya yung mga Senate investigation sa People's Initiative. Baka hindi na po matuloy yun. Batis ang Kongreso, yung mga sinasabing investigation. Kasi nga, not in academic na po. It is rendered irrelevant. Wala na Okay na kay Martin Romualdez po.
yung Constituent Assembly, hindi na niya ipoporso yung People's Initiative bilang pamamaraan to amend the Constitution. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. By the way, sa mga hindi pa nakasubscribe pala po, lalo yung ating mga Marcos loyalist, lagi po ninyong i-subscribe yung ating mga channels para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos pa? By the way, gusto ko lang i-announce sa inyo na malapit nang matapos po yung pagsiset up sa aming Colossal Fitness Gym. Pagpasensya na po ninyo yung mga gym members at iba pang mga clients natin. Ito po yung update. Ito mga kababayan. Right now, nasa gym po tayo. Ayan po, tambak na mga gamit. Naibaba na ninyo lahat? Mayroon pa doon? Yung ilalagay pa doon sa kabila? So ito dito, ito lahat? So punong-puno na po mga kababayan. No? Siniset up po ngayon. So para po sa ating mga customers po, pagpasensya na ninyo. Kung medyo po makalat pa dito, right now nasa pagsiset up po ng mga bagong gamit. And this will take mga ilang days nga? 2 days na po. Mga 2 days tapos na ninyo to? Tuesday ng gabi. Mga Tuesday ng gabi daw po. Pwede nang matapos ito. Siyempre kami rito maglilinis din para maging so yan pa, busy sila yung mga kaibigan natin from Metro Manila. Ayan, what's up? Shout out pala. Shout out sa mga taga Maynila. Ay, sino ang taga Bakakay? Ha? Magulang mo? Bicolano ka rin. Yung isa palang kasama nila sa team taga Bakakay. So yan, nilagyan po nila ng stationary bikes dito. Dito naman dips, knee raise, chest press, kung ano-ano pa. Ayan po. Back extension. Iba-iba siya. Ang dami-dami po, mga kababayan. Pinili ng anak ko po para hindi nagsisiksikan dito. Napakaraming tao dito sa kabila po. Ipakita ko po sa inyo mga kababayan. Ayan po. Yung mga mga staff namin naglilinis. Kita niyo, palaging matao dito sa gym namin. Yan po. Para hindi sila magsiksikan rito. Kaya bumili kami ng mga bagong gamit po. Ito yung office namin. So, pati po ito, mga kababayan, pupunuin namin to ng gamit. Ito na yung iba na ilagay na rito. Yan po. Ito, lahat, mga kababayan, pati dyan, may mga nakatambak muna, mga provisions namin dito sa gym. Pero later on po, magiging punong-puno na to ng gamit. Di ba? Napakaganda. Hindi pa namin inaalis yung streamer. Ikaw nagkandak ito. Bisita namin doon sa launching si DILG Assistant Secretary Elizabeth Lopez de Leon. So yun po, mga kababayan. Ayan muna yung update natin sa ating mga clients dito sa gym. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Ayos mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. Nagbo-booking din po kami, mga kababayan na mga gusto mag-travel. Cebu Pacific and other airline companies. Kahit saan kayo gusto mag-travel sa mundo, pwede kayo magpabook online dito sa amin. Pati sa mga hotels. At may Paymaya kami dito, may Bayad Center. Just look for Jilon Maravillas, yung aking anak.
Ayos? So ito, balikan natin yung ating topic mga kababayan. Sabi dyan, Senate Chief sets Chacha in motion. Sila na mismo yung nagpasa ng resolusyon and it was adopted by both houses seeking to amend economic provisions ng ating konstitusyon. This was authored by Senator Loren, Senator Angara, proposing amendments to Articles 12, 14, and 16 ng ating charter. Di ba, mga kababayan? Ganun lang pala mga kababayan kadali. Nataranta sila. Kasi sabi nga natin, pag hindi sila gumalaw sa Senado, it will be initiated alone by Congress sa pamamagitan ng People's Initiative. May power po tayo. We the sovereign Filipino people. Di ba? Nakapalaman yan mga kababayan sa ating konstitusyon mismo. Ayan po sa Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Sabi dyan, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Mas mataas tayo na mga mamamayang Filipino. Yung power ng lahat ng nasa gobyerno emanates from the people. Paano hindi matataranta yung Senado? Pag nakuha natin yung required na signature, 12% all throughout the country and 3% in every legislative district, biglang umarangkada yung pirma. Di ba? Nagkagulo, Mr. Maravillas. Ako po, ang reading ko, talagang sinadya. Iyon ang mismong sabi ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon na niya, na 2024, ito yung aming gagawin. Hindi niya gumagalaw sa Senado. Then, we will initiate charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito na tayo ngayon mga kababayan. Biglang napagalaw yung Senado po. Pakinggan po natin yung naging statement ni Senate President Mig Zubiri. Kasi biglang nagpa-presscon po kahapon. Ayan po mga kababayan. Yung audio lang po ang iparinig ko sa inyo para hindi tayo ma-restrict. Galing ito sa Philippine Star. So, iparinig natin. Parinig ko po sa inyo. Madali lang. Ay, naka-off pala yung audio. Take 2. Myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked, the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. So, just to make a long story short, we had a meeting, the chain of events that had happened. So, nakipag-meeting po ako kay Presidente noong Tuesday. And I raised the alarm about the People's Initiative. He was very gracious enough to meet with me, and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam yung People's Initiative language was to diminish the powers of the Senate. And after that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had lively and vigorous debate on the issue. And we all decided to meet with the President once again at 3 p.m.
in Malacanang last Thursday. In that meeting, we were there early, so we met together with Senator Lauren Legarda. Kasama po namin si Congressman Sandro Marcos, Anton Lagdameo, and the Speaker. In that meeting, we discussed the scenarios. And of course, I defended the position of the Senate na talagang malabo yan kasi as far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a bicameral system of government. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive, and he even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran, and he even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. So maganda po ang direksyon ng Pangulo. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. So, that was quite clear in the meeting, and that's why in the Van de Honor, medyo smiling na po kami ng Speaker of the House at ang Presidente ng Senado because we were able to resolve that very big issue. And afterwards, mga kababayan, ng meeting nila with President Bongbong at pinatawag din siyempre ng ating Pangulo, yung kanyang pinsan na si Speaker, nagkasundo-sundo na sila, mga kababayan. And si Migs, nagpatawag din ng meeting sa mga senador. At nakuha na din yung majority support ng mga senators na sumayaw na ng tsa-tsa. So it will be Constituent Assembly, mga kababayan, yung pamamaraan ng amendment sa ating konstitusyon. Yun naman pala, pinairapan pa din nyo. Diba? Yan niya, Mr. Maravillas. Mismo na kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung gumalaw. Siyempre po, para hindi magkagulo-gulo. Kasi kung saan-sana po napupunta yung usapan, nawala na po sa focus doon sa amendment, nandun na po sa suhulan. Di ba? Yung intention lang naman po ng Congress is to support the agenda yung ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya automatic nang ipatawag sila ng ating Pangulong Bongbong after na mag-request ng audience si Mig Zubiri, sumang-ayon naman agad-agad si pinsan, si Speaker Martin Romualdez. Ito nga po, tuwang-tuwa yung speaker. Sabi dito sa report ng Politico News, Speaker Martin Romualdez expresses unwavering support for the Senate resolution RBH number 6 aimed at amending the 1987 Constitution through separate voting of the Senate and the House of Representatives. Nakita ninyo? Kaya yung mga haka-haka po na gusto mag-perpetuate in power si Martin Romualdez, wala man pong katotohanan yun. At gustuan niya na pati yung mga political provisions ng Constitution gustong galawin. Sabi po ni Martin, economic provisions man lang. Kung kaya niya gustong isulong, sinusupport niya yung People's Initiative kasi hindi gumalaw po. Pinapaamag lang po yung mga proposal to amend the Constitution sa Senado. Kaya sila na yung gumalaw. Pag hindi niya kayo gagalaw, we will do it alone.
through People's Initiative. Inagmatunoga na napakalakas ng support ng mga mamamayang Filipino sa People's Initiative. Kaya nga po siniraan ng oposisyon. Di ba? Kasi siguradong pag tuloy-tuloy yung People's Initiative na pirma po, panalo po. Lampas pa sa 12% ng total number of voters ang makukuha po sa buong bansa. At ang dali po na makuha yon 3% in every legislative district. Kasi majority ng mga congressmen kakampi po ni Martin. O di ba? Kaya biglang lumambot po yung Senado. The focus of the resolution is on relaxing economic provisions, particularly to encourage foreign direct investments in response to the evolving global economic scenario. Romualdez emphasizes the commitment to a transparent, inclusive, and participatory process, recognizing the synergy between the Senate and the House as a signal of unity in purpose. O di ba, mga kababayan? Ayos lang yung Constituent Assembly. Any mode for that matter. Ang importante po, yung objective to amend the Constitution mangyari. Yes, sabi po ni Speaker, as a Speaker of the House of Representatives, I would like to express my unwavering support for the Senate initiative to file a resolution of both houses of Congress. This resolution using the mode of Constituent Assembly is a decisive step towards amending the 1987 Constitution, particularly in terms of relaxing the economic provisions that currently restrict the entry of foreign direct investment into the Philippines, sabi po ng Speaker. Di basag kayo ngayon yung mga propagandistang dilawang DDS na gusto ni Martin na pakialaman yung Constitution, sinusulong yung People's Initiative para mag-perpetuate in power. Pati yung mga political provisions gustong galawin. Wala man po doon si Martin. Economic provisions po, man lang ang target ng charter change. Gusto lang ninyong siraan si Martin kasi na-insecure kayo. Di ba? Sumisikat kasi ngayon si Martin Romualdez. Sabi dito, Romualdez pointed out that the resolution is also aligned with the aspirations of the proponents of the ongoing People's Initiative, who have tirelessly advocated to constitutional reform. Their efforts, born out of necessity due to previous unsuccessful attempts at amending the Constitution through Congress, highlight the urgent need for this reform, sabi po ni Martin. We recognize that amending the Constitution is a significant and sensitive endeavor. It requires not only the collective will of Congress, but also the support and understanding of the Filipino people. Kita ninyo ang pag-ugali ni Martin Romualdez? Ibang-iba po kay Inday. Kung si Inday po, hindi nasunod yung, halimbawa siya yung gusto mag-initiate ng People's Initiative, hindi nasunod, malamang nagtantrum. Tinawag si Subiring Tambaluslos. Tulad ng tanggalan po mga kababayan ng confidential funds. Di ba? Pero tingnan mo si Martin mag-react. Okay niya yan. Ang importante niya, yung agenda natin na matanggal na itong mga restrictions, economic restrictions, na nagpapabagal sa pag-asenso ng ating bansa. Ukian niya sa akin yung Constituent Assembly. O di ba? Pero si Inday po, nagsabing, bala na niya kayo, I leave it to your wisdom. Kung tatanggalin ninyo yan, na confidential funds o hindi, nang tanggalin po, nagtantrums. Yun ang rason, mga kababayan, ng pagkabiyak ng unity. Pero ayaw pa rin nakalata si Inday na baka niya biglang mawala yung support ng mga Marcos loyalists totally.
delikado tayo na yung pangarap na alam niyo na yung kung ano yung pangarap ni Inday. Di ba napakaganda ng pag-ugali po ni Martin? Lalo ditong popogi si Martin Romualdez pa at maiinis yung mga DDS. We recognize niya that amending the Constitution is a significant and sensitive endeavor. It requires not only the collective will of Congress but also the support and understanding of the Filipino people. We are committed to ensuring that this process is transparent, inclusive, and reflective of the aspirations of our citizens. He said the House looks forward to engaging in constructive discussions and working collaboratively with all stakeholders in proposing amendments to the Constitution. The Speaker also assured the Filipino people that their voices would be heard and their interests would be safeguarded in this endeavor. Ayas mga kababayan, talaga niya Mr. Maravillas, hinog na si Martin. Pwede niyang sumunod na Pangulo ng Pilipinas. Kaya yung mga duda po na ambisyon ni Martin mag-Prime Minister, sa mga guni-guni lang po din yun. Plus na paninirang puri lang po. Baseless. Di ano niya Mr. Maravillas, yung mga specific provisions na gusto nilang palitan o baguhin. Ito po, Article 12, Section 11 of the Constitution limits ownership of public utility franchises to Filipino citizens in corporations, while Article 14, Section 4, Paragraph 2 specifies that educational institutions should have at least 60% of their capital owned by Filipino citizens. Paragraph 2, Section 11, Articles 16, meanwhile states that 70% of the capital should be owned by Filipinos in the advertising industry. Yun ang mga babaguhin po, mga kababayan. Ipano niya yung mga lupa, baka niya ibenta na 100%. Hindi man po kasama yung lupa sa Pilipinas. Ito yung sabi rito, si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. Hindi yun kasama po, sabi mismo ni Senate President Mig Zubiri. Not an inch, consistent po doon, not an inch, square inch ang ibibigay natin sa mga dayuhan. Yung pagninegosyo man lang po. Halimbawa sa advertising industry, pwede na nating ibigay 100% kasi kahit hindi natin ibigay ng 100%, with the technology po, global na po. Di ba? Ngayon sa YouTube po, ay dito, halimbawa, sa akin, yung mga nag-advertise po dito, hindi naman lang po mga Filipino-owned companies, pati mga foreigners sa ibang mga bansa, kasi yung YouTube nakabase sa Amerika, pati sa ibang bansa po mga kababayan, may mga advertisements sa kung halimbawa sa India po, may mga pumapasok na advertisement daw dito sa ating YouTube video na hindi man nila maintindihan kasi Indian, Korean, Japanese na mga companies, mga advertisement po, nakasulat po Japanese. Nagbago na kasi po yung panahon because of the progress ng mundo, yung advances sa advancement ng technology. So kailangan po mag-adapt tayo kasi nga sabi ko mga kababayan, ulitin naman natin, life is a constant change, sabi ni Joe Maritsan sa kanta niyang Constant Change. And nothing is permanent in this world, sabi nga sa old saying. Only change, di ba? Kaya kailangan talaga sumayaw na tayo ng tsa-tsa. Kahit nga yung Konstitusyon ng Amerika, many times na inamyenda para umakma sa pangangailangan ng mga Amerikano. Di ba na-discuss natin dito the other day sa ating video? Ayan man lang po mga kababayan, tuloy ang tsa-tsa. Baka lang gusto ninyo itong i-try, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayroon po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry, neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Yung mga inquiries niyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook po para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.